Ang Bamban Tarlac ay matatagpuan sa pinakatimog bahagi ng probinsya ng Tarlac. Nagsilbi din itong gateway ng Tarlac dahil ito ang pinakaunang bayan na inyo mararating kung galing kayo sa Pampanga papuntang norte. Napapalibutan din ito ng mga kabundukan sa kanlurang bahagi kaya nagtataglay ito ng mga sinik na tanawin. At sa video na ito, ipapasyal ko kayo sa mga naggagandahang mga lugar at mga tourist destination na matatagpuan dito lang yan sa Bamban Tarlac. Ayun, so good morning mga kabalen. So welcome again sa another travel adventure. So nandito tayo ngayon sa may entrada nitong Bamban Bridge. At dito natin umpisa ng ating paglalakbay or ating adventure dito sa may bayan ng Bamban Tarlac. So yung gagawin natin, iikutin natin yung mga lahat ng mga tourist destination dito sa may paikot ng bayan ng Bamban Tarlac. So dito tayo mag-uumpisa sa may Bamban Grotto, dito sa may Our Lady of Lourdes, and then iikutan natin lahat yung mga pasyala na makikita dito sa may bayan ng Tarlac. Okay, so after natin dito sa may Bamban Bridge, proceed na tayo sa ating first destination, which is dito sa may Our Lady of Lourdes. Ito yung Bamban Bridge. Nadaan na tayo. Tatawid na tayo dito sa may tulay. Tapos pagkatawid natin, yung pupuntahan nating unang destinasyon, is kakaliwa tayo doon sa may kanto. Pagkatawid natin dito sa may tulay. Ayan. So pagkatawid natin, yung may kanto dito sa may kaliwa, papasukan natin yun. Dito yung grotto na ating aakyatin. Ayan. Pasok tayo dito sa may Barangay Lourdes. Ay, so yan yung akitin natin yung grotto, yung nasa harapan natin, yung may mataas na hagdan. So hanap muna tayo na mapagpaparkingan ng motor. Ayan, so dito na tayo nagpark. Merong parkingan pala dito, ayan, sa may tindahan na dilaw. Pwede magpark dito. Pay parking to sa mga lokal. Ayan, so nakapag-park na tayo ng motor. Iniwan na natin si Osang doon. So dito na tayo mag-start umakyat dito sa may grotto ng Bamban. So pagkakalam ko nasa 160 plus steps to bago natin tuluyan marating yung grotto. Ang Grotto of Our Lady of Lourdes sa Bamban Tarlac ay isang significant pilgrimage site lalo na sa mga panahon ng Semana Santa. Itinatampok nito ang Station of the Cross na nag-aalok ng spiritual na paglalakbay na may malawak na tanawin at mayamang pamana ng kultura. Ang grotto ay isang sikat na destinasyon sa mga turista na umaakit sa mga bisita na naghahanap ng aliw at pagmumuni-muni sa gitna ng tahimik na kapaligiran nito. Kilala rin ito sa koneksyon nito sa lokal na kasaysayan, kabilang ang papel nito ng Philippine-American War. Malaki ang ginampanan ng Bamban sa digmaang Pilipino at Amerikano at sa ikalawang digmaang pandaigdig, kasama ang mga lokal na gerilya at mandirigmang Aita na nakipaglaban sa mga Amerikano. Nagtatampok din ang lugar ng mga Japanese tunnel at fortification na ang ilan ay napreserba at nagsisilbing paalaala ng digmaan. Pag-akyat ko dito sa grotto, nagdasal lang ako ng taimtim at nagsindi ng mga kandila. Okay, so after natin dito sa may grotto na Our Lady of Lourdes dito sa may Bamban Tarlac, dito sa may kalagitnaan ng akyat papunta ng grotto is meron daan pakaliwa, which is itong dinadaanan natin ngayon. Meron tayong mapupuntahan dito na Imperial Japanese Tower na binuo noong panahon pa ng mga Apon nung kasagsagan ng World War. Yan, so ito siya. So ako nagdala ako ng maliwanag na ilaw kasi sobrang dilim dito sa loob nitong tower. Ayan, so maliwanag na maliwanag itong ilaw na dala-dala ko. Ayan, so medyo basa itong looban nitong tower, I mean itong tunnel. Nagpapawis yung loob.
Kaya nagdala din ako ng sobrang liwanag na ilaw, is baka merong ahas dito sa loob. Sana kita dito sa camera natin itong looban ng tunnel dito sa may Lourdes, dito sa may Bamban Tarlac. So medyo basa since na maulan nung unang beses ako nagpunta dito sa may grotto. Is tuyo, ayun yung pinakadulo, di na tayo pupunta sa pinakadulo kasi lubog dahil siguro sa pag-uulan. Kasi nung unang beses ako nagpunta dito is tuyo ito, nakapunta ako sa may pinakadulo, doon sa may grotto sa may dulo. So ito yung kuweba na ginawa ng mga Hapon nung kasagsagan ng World War, na dito sila nagtayo ng kanilang mga kampo. Ayan, so labas na tayo. Hindi na tayo magtatagal dito sa loob ng kuweba dahil mag-isa lang tayo. Tsaka tingnan nyo, nagpapawis palaka pa sa loob. Imagine, bato to na inukit na mano-mano para gawing tunnel. Sa palagay ko, ginawang imbakan ito tsaka taguan ng panahon ng digmaan. Okay, so after natin dito sa may grotto, dito sa may Bamban Tarlac, proceed naman tayo dito sa may next destination natin, which is yung Goshen Resort. Na dito lang to, malapit lang din sa may grotto, Bamban. So nasa 5 kilometers away lang siguro. Pero hindi na tayo papasok ng Goshen. Is yung gagawin ko is magpapalipad na lang ako ng drone at ipapakita ko sa inyo yung aerial shot nitong Goshen Resort dito sa may Bamban Tarlac. So bali nagbayad lang pala ako ng 20 pesos parking fee para kay Osang doon sa may grotto bago umakyat. Bumili din pala ako ng candles or kandila para masindihan doon sa may grotto na 40 pesos, nasa 8 pieces yata yan or 10 pieces na kandila. Ayan, so may signage naman, Goshen this way. So kakanan tayo dito. Ayan, so dito sa may kanan yung papasok sa may Goshen Resort. Since na hindi na tayo papasok, isa doon na tayo sa may tabi. Papalipad lang tayo ng drone. Dito banda yung Goshen Resort So kaya na lang paliparan ng drone yan, malapit lang naman. Tapos pala yung bridge dyan sa may tapat natin, yung daan dyan sa taas, yan yung Clark to New Clark City Access Road. Ito yung daan papunta ng Clark, papuntang airport. Tapos itong pakanan, ito yung papunta ng New Clark City sa may Capas Tarlac. Ayan, so after natin dito sa may Goshen Resort, balik tayo ulit sa may MacArthur Highway. Then pupunta naman tayo sa may Barangay Pag-asa. Akit tayo sa may Batyawan View Deck dito sa may Bamban Tarlac din yun, na isa din tanyag na tourist destination, lalong lalo na sa mga siklista. Ayan, so dito na tayo ulit sa may MacArthur Highway dito sa may Bamban Tarlac. So kakaliwa tayo dito. Ito naman yung daan papunta sa may Batyawan View Deck dito sa may Bamban Tarlac. Pagdating natin dito sa may stoplight ng Bamban Tarlac dito sa may munisipyo ng Bamban is kakaliwa tayo. Ito yung daan papasok ng Batyawan View Deck.
Bali dalawa yung pupuntahan natin dito, yung Batchawan, ay bali tatlo pala, yung Batchawan, yung Tanawan, tsaka yung Dungawan. Ay, so kakaliwa tayo dito sa may stoplight na walang ilaw. Ayan. Tapos madadaanan natin dito yung Pogo Hub na ni-raid dati. Ayan, yung malaking building. Wait lang, traffic eh. Nung una akala namin mall lang to eh. Yun pala is Pogo Hub. Ayan, may mga condominium dun sa may likuran. Yan yung ni-raid na Pogo Hub dati. Napakalawak. Ito sa bungad sa harapan parang mall lang siya. Pero sa likod dun nakatago yung mga facilities ng Pogo. Ayan. So hanggang ngayon sarado pa. Hindi na nila in-open. Bali baybayin lang natin to main road hanggang makarating tayo doon sa may bungad papasok or paakyat ng Batchawan. Mamaya ituturo ko sa inyo yung papasok. Meron para tandaan doon na gas station na maliit. Tapos yung tapat nun, yun na yung papasok. Ayan, so ito yung sinasabi kong para tandaan. Itong paakyat na to, pag akyat nyo merong EEJL na gas station dyan. Tapos merong signage doon na pakaliwa. Ayan, Batchawan tsaka Tanawan, Sipatan. Ito yung papunta ng or paakyat ng Batchawan. Ayan, welcome to Batchawan, Tanawan, Sipatan, Guadalupe Shrine. Ayos na pala yung paakyat ngayon dito. Dati kasi off-road tong bungad eh. Sinementohan na nila. Doon tayo pupunta, doon sa may tuktok. Doon yung Batchawan. Dati dito pa lang yung sementado. Doon off-road pa talaga. Tapos dito matatanaw na natin mga kabundukan dyan sa may kanan natin. Ayan, dito din ako madalas dati na nagbabike. Pag wala akong alam puntahan, umakyat ako dito. Ayan, ito na ang Batchawan view deck. Kaso matalahib siya ngayon. Ayan siya. Hello Mingming, may pusa pa oh. Hindi na tayo magpapalipad ng drone dito kasi akit pa tayo doon mamaya, doon sa may Tanawan tsaka Sipatan view deck. So papakita ko lang sa inyo yung kung ano meron dito sa may Batchawan. Grabe yun, nasira na pala yung signage ng Batchawan. Mingming! Daming basura. Ayan, so ito yung matatanaw na tanawin pag umakyat kayo dito sa may Batchawan view deck. Medyo matalahib nga lang kasi maulan ngayon. Matik yan, pag maulan mabilis kumapal yung mga dayami or itong mga talahib na yan. So dun tayo dumaan kanina sa may ilalim na ito. Ayun yung kalsada. Tapos itong bundok na to, ito yung nagkaroon ng issue. Itong kinwari na lupa. Nabalita pa nga yun eh. Tapos dito yata yung, kung di ako nagkakamali, itong kapas na to, itong kabila, itong mga bundok na to, kapas Tarlac na ito. So itong part na to is Bamban Tarlac pa. So doon yung Kalangitan Prayer Mountain. Itong bundok na to, itong may tower. Tapos doon sa may kabila, yun naman yung tawag kasi yun. So pangalan ng campsite yung inakyat namin dati. Basta, bundok yan. Akit namin dati, nakalimutan ko yung pangalan. Akit pa tayo dun sa may kabila. Dun sa may Tanawan or Sipatan. Nagdala akong box para may mapag-iwanan ako ng helmet mamaya kapag naglalakad ako. Tagal ko nang di pumupunta dito. Kahit mga 3 taon meron na siguro. Kasi nang last na akong dumaan dito is karera pa yun. Karera ng bisikleta. Semento na dito. Galing. Dati off-road pa tong part na to. Ngayon sementado na. Tanong na natin yung barangay Daptap po. Nandun sa may kanan. Haba na rin pala yung nasementuhan dito. Tapos dito tayo akyat nyan. Ito yung Tanawan, Sipatan. Galing no, mahaba na rin pala yung nasementuhan dito. Dito may mga nakatira, mga katutubong Aita, mga kapatid nating mga katutubong Aita. Saan pwede mag-park? May kailangan bayaran? Parking magkano? 40. Yung packet doon 20, bali 60. Gawa na pala yung daan dito, packet ng Dungawan.
Pero kumusta yung kalsada dyan, paakyat? Pero sira-sira ba siya ngayon? Silipin ko na lang muna, no, kung kaya, kung hindi, babalik. Para din ako umikot ng dap-dap. Bali, parking 40. At 2020. Okay. Mali pala. 40 pala yung sasakyan. Okay, so nakapagbayad na tayo ng parking. Diretso na tayo paakyat ng Sipatan. Medyo madulas lang kasi maulan. Dito na tayo magpapalipad ng drone mamaya. Kasi doon wala man tayo makikita. Ito nasa pinakataas tayo ng bundok. Tagal ko nang di pumupunta dito. Ayun, so bali nagbayad lang tayo ng 20 pesos para kay Osang sa parking niya. And then 20 pesos sa entrance. Kung sasakyan naman yung dala nyo, is 40 pesos daw yung bayad sa parking. Presko. Buti na lang, nag-isama yung panahon sa atin. Hindi mainit. Kasi may bagyo ngayon eh. Wow, kala ko matalahib ngayon. Bagong tabas pala. Ayun na. Ganda. Parang sarap mag-camping dito. Ngayon, hindi natin makakit yung motor dito. Tayong basura. Mga nagiinom. May private ko dun. Kahit pa tayo dun sa pinakataas. Malinis siya ngayon. Expect ko kasi dahil maulan. Expect ko kasi dahil maulan. Wala na yung mga ibang ano pala. Ito na lang pala siya ngayon. Yung mga ibang kubo wala na pala. Bali ito na lang yung mga natira. Dati kasi maraming mga kubo dito noong nagpunta ako dito nun. Hello. Mamaya doon tayo akit naman sa kabilang bundok sa may Dungawan. Pero sabi nila ate, mahirap daw yung daan. Tingnan na lang natin. Ganda. Presko. Nilinis na nila, wala na yung mga kubo. Siguro nangasira na ng mga nagdaang mga bagyo. Kaya ito na lang yung mga tinira nila. Pero okay pa din, maganda pa rin. Presko. Dito tayo sa may upuan. Tumambay. Whew, lamig. Presko. Doon sementado pa. Pero mamaya akit kaya kasi tayo doon sa may gilid ng bundok. Sana kayanin ni Osang. Shoutout po sa mga kaibigan nating mga kapatid na Aita dito sa may Bamban, Tarlac. Ayan, no? Thank you po. Nanonood sila sa atin. Hindi ko alam. Thank you po. Nakakatuwa naman na nakilala tayo ng mga kapatid natin, mga katutubong Aita dito sa may Dungaw, Batyawan, tsaka dito sa may Sipatan, Bamban, Tarlac. Nanonood pala sila sa atin. Yung parang yung tuwa, di mo may explain kasi parang kinikilig. Wala lang kasi madalang lang salamuha ako ng mga kapatid nating Aita, tapos
Ayun pa, nanonood pa pala sila sa atin. And so dumiretso na ako dito do sa may kadulong daan nitong Sipatan. Bali ito yung paakyat ng Dungawan. Kaya kaso sabi nila mga kapatid nating Aita dito sa may Sipatan is medyo mahirap daw ngayon yung paakyat kasi nga maulan. So tingnan natin kung kakayanin natin. Lalo na matalahib ngayon yung paakyat doon. Kasi dati nagbike na ako dyan. Mahirap talaga. Talaga nagtutulak kami ng bike paakyat. Kasi matataas yung talahib tapos maputik. Pero sana kayanin natin. Mahaba na rin pala yung mga nasimentuhan dito. Do di naman ganong umulan itong nakarang gabi. Kasi sana hindi ganong kalala yung putik. Dito sa may bungad may putik na. Pero mukhang kakayanin naman natin. Bali dalawa yung daan dito. Yung paakyat ito yung kanan. Kung lusak talaga yung daan no. Ayan, so kakayanin. Hindi talaga kaya. Baba na lang tayo. Mahirap yung ruta. Basa Pero dati kasi nababike namin to. Kasi maulan ngayon. Talagang mahirap siya. Baba na lang tayo. Mahirap nang sumugal kasi sa bungad pa lang napakahirap na niya. Paano pa kaya pag sa may kalagitnaan or bago makarating ng gitna is mas malala pala yung trail na dadaanan natin. Kaya may nabuti ko na lang huwag nang ituloy para sa safety, tsaka baka mabalaho tayo doon walang tutulong sa atin. Di baling mapalayo tayo ng konti, at least safe tayo, di ba? Naisip ko, di na ako pupunta ng Dungawan campsite. Kasi nga, kung yung daan after sa may Sipatan is sira-sira na yung daan, ganun din pala pagdating dun sa may Dungawan. So ipapakita ko na lang dyan sa screen kung anong itsura ng Dungawan campsite. Kasi pula yung lupa dun, expect natin na maputik talaga. Ayan, so yung Dungawan campsite, paglabas natin dito sa may kanto is kakaliwa. Tayo, sunod na pupuntahan naman natin is Bella Montana. Dito na tayo bababa sa may Clark NCC Road or New Clark City to Clark Access Road. Grabe, dami na palang dinedevelop dito sa may bandang Barangay Mainang, Bamban, Tarlac. So nga pala, nandito na tayo sa may Barangay Mainang, Bamban, Tarlac. Dami nang ginagawa dito. May mga bahay din dito na wala na. Ayun dami na dinedevelop. May mga bahay dati dito. Ayan, baba tayo dito. Ito na yung Clark to New Clark City Access Road. Ayan. Para di na tayo umikot, di ba? Mas malapit. Tapos tatawid lang tayo dito sa gitna. O di ba? Nandito na tayo sa Access Road ng New Clark City papuntang Clark, Pampanga. Alis, di tayo napalayo. Ayan. So ito na pala yung Goshen Resort kanina na pinalparan natin ang drone. Ayan. Yung sa likod na part nya, katabi ng NCC Road. Ayan. Yung building yan sa harapan natin. Yan, dito na tayo dumaan. Ito na, Orange Bridge or Iconic Bridge or Sacobia, New Sacobia Bridge ng Clark, Pampanga. Bali, ikot lang tayo, pasok lang tayo ng Clark. Tapos, pasok tayo sa may, or daanan natin yung Old Sacobia Bridge. Ayan, so kakanan tayo dito. Ito naman yung Old Sacobia Bridge. Yung kasing pupuntahan natin Bella Montana, dalawa yung daanan nun. Yung una, yung saan tayo nanggaling kanina doon sa may grotto ng Bamban, Tarlac, is meron daan doon mas malapit kung magagaling kayo ng MacArthur Highway. So kung dito naman kayo manggagaling ng Clark, Pampanga, ito yung ruta na pwede nyo daanan papunta ng Bella Montana. So pagkababa doon sa may mahabang lusong, sa dulo nito, kakanan tayo. Do, searchable naman siya sa Google Map. Wala namang kaligaw. Ayan, so ito na yung papasok sa may Bella Montana. Itong masikip na paakyat na to. Ayan, dito na tayo sa may main road, paakyat ng Bella Montana. Do may babayaran pa tayo dito para makapasok ng Bella Montana. Yung environmental fee na 20 pesos para sa mga Aita, and yung entrance fee mismo sa Bella Montana, 50 pesos parking sa motor, and alam ko is 20 pesos ulit sa entrance. Ayan, dito yung unang environmental fee na 20 pesos.
Bella po. Thank you. Ayun, so nakapagbayad na tayo ng 20 pesos. Doon naman tayo sa may pinaka-entrance mismo ng Bella Montana. Bilang katayuan dito sa may pinagbayaran natin na 20 pesos, meron pa dito. Magkano? Bali 100? Thank you. Ayan, so nandito na tayo sa may Bella Montana. Bali, sa mga di nakakaalam, itong Bella Montana, isa itong campsite. Pag minsan natitsempuhan nyo dito na maraming nagka-camping dito, mga nag-overland camping, marami dyan. Tapos meron din dito sa may looban mismo. Ayan, kung naghahanap kayo na malapit na lugar na pwedeng mapag-relaxan, ito, perfect itong Bella Montana. Hanap lang tayo ng magandang spot na pwedeng tambayan. Dami na mga nagpipiknik, oh. Family day, eh. Ay, napaka-presko. Sarap. Ayun, so kakatapos lang natin sa may Bella Montana Farm. Di ko si sure kung ano to eh, kung Mabalacat or Bamban. Kasi kung titignan mo sa mapa, nasa gitna siya yung Bella Montana. So baba lang tayo dito kung saan tayo umakyat kanina. And then meron pa tayong pupuntahan na last destination natin dito sa ruta natin ngayon. Consider ko na rin na kasama na ito sa Bamban tourist spot natin, itong Holy Land na matatagpuan dito sa may San Vicente San Martin. Alam ko Bamban din to eh, pero hanap muna tayo ng almusal kasi medyo madugo-dugo yung lakaran mamaya doon paakyat sa may Holy Land. Naghanap ako ng mami, nagkakrib ako ng mami, malamig kasi yung panahon. Okay, so yung Holy Land na pupuntahan natin, kanina galing tayo dyan sa may kaliwa, ngayon naman dediretso tayo. Wala na yung mga kainan dito, tindahan na lang mga natira. Kainan, wala na. Ayun, meron doon. Kain muna tayo bago natin tuloy yung biyahe natin. Kasi wala na mabibilihan dito mamaya. May nakita akong kainan dito sa bungad. Ano pwedeng makain, oh?
lugaw, tsaka may mami kayo. So kailangan natin kumarga kasi medyo madugo yung akitin natin mamaya. Okay, akit na tayo dito. Kakatapos ko lang kumain. Nakapag-recharge na rin tayo kahit pa paano. Akit na tayo ng San Martin. Tapos akitin natin yung Holy Land. Hindi ako sure kung makakaya ng motor paakyat. Kasi makitid yung daan. Tapos matarik. Tapos malumot. Tingnan na lang natin. Sana kayanin ng motor para hindi na tayo maglakad paakyat. Kasi medyo nakakapagod yung paakyat dun eh. Pero tignan na lang natin kung kakayanin ni Osang. Bali ito na yung last destination natin sa ride natin ngayon. Hindi ko na sinama yung Balakbak Nature Spring tsaka yung Batcha-Batcha. Wala din kasi akong balak maligo ngayon. Pero ituturo ko na lang yung papasok dun sa may Balakbak tsaka sa may Gonzales Farm. Ayan, yung papasok ng Balakbak Nature Spring tsaka yung Batcha-Batcha Gonzales Farm dito sa may kaliwa. Yun nga lang is off-road yung madadaanan ninyo. And meron kayong isang river crossing na dadaanan. Pag malakas yung ulan, medyo mataas yung tubig doon. Tsaka hanggang lagpas tuhod. Ayan, so nandito na tayo sa may San Martin. Ayan. Bamban pa rin pala to. Dito mga naninirahan dito is halo na. Pero majority ng mga nakatira dito is sa mga kapatid natin mga katutubong Aita. Tulad dun sa may pinuntahan natin kanina, dun sa may Tanawan, Sipatan, sa may Bamban Tarlac din. Hindi ko lang sure talaga kung makakapasok tayo ng Holy Land eh. Nasa 4 years na rin yata yung nakakalipas nung huling beses ako nagpunta doon. Pero tingnan natin, walang mawawala. Tapos dito may mga ano din dito, mga campsites dito. Mga private campsites, mga glamping resort. Marami dyan. Secret cabins, ito. Mga resort, glamping resorts. Ayan, so kakaliwa tayo dito. Ito, yung packet ng Holy Land. Sementado na rin pala to. Dito off-road pa. Pwede mo magtanong, nakakapasok pa ba ng Holy Land? Hindi mo alam. May tao po. Sige po, salamat. Kung may ginagawa sila dito, soon to. So para may church. Ayun o, Chapel of the, ayun, sarado. For camping, please contact RC Cortez. Ito open naman para siya. Saturday to Sunday, open. 7 AM to 5 PM. Tao po, pwede pa bang pumasok sa Holy Land? Pwede po. Kaya po ng motor hanggang sa taas? Di naman madulas. Sige. May entrance ba? So pwede naman palang pumasok. Tapos yung entrance dito, donation. Okay, ito na. Dito na mag-start yung paakyat ng Holy Land. Sana kayanin ni Osang. Tsaka sana hindi ganun kadulas. So nagbigay lang ako ng 50 pesos donation. Grabe, malumot pa rin eh. Dito tayo sa outer. Malumot, grabe. Ito na yung paakyat. Malumot oh, grabe yung lumot. Ayun, may bakod papuntang cruise. So nagtanong tayo dito sa mga lokal, mga katutubo na naninirahan dito sa may Holy Land na Bululpaco. Hindi na daw pwedeng umakyat yung motor kasi daw meron daw nakahambalang or nakaharang na kahoy sa akyatin natin. Ay, ayun pala yung mga kahoy. So lakad na lang talaga tayo as usual. Lakad talaga si Holy Land. Tabi ko lang yung motor para di nakaharang. Tapos iwan na lang natin yung helmet dito. Dalhin natin yung bagong drone para makapagpalipad tayo doon sa taas. Tsaka tama lang na hindi na natin iakyat yung motor kasi dito pa lang sa may bungad is napakalumot na. Paano pa kaya pagdating natin doon sa may matarik na parte? Kasi matarik talaga yung paakyat dito sa may Holy Land. Literal na matarik. As in nakatinga lang ganun. Mamaya makikita nyo. Ayan, so iwan na lang natin si Osang dito dahil tayo ay maglalakad. Kaharang lang pala to. Ayan.
So proceed na tayo dito sa may Holy Land. Ito na naman tayo. Magpapakapagod na naman. Ayun, tama. May kahoy nga na nakaharang. Kaya di na pinapasok yung motor. Magandang umaga po. Ito matarik din tong part na to eh. Pero kaya na motor to, palagay ko. Mano lang talaga, malumot. Tsaka ito may mga nakaharang na mga kahoy. Laki ng troso. Mukhang kaya naman ng motor. Ano lang talaga, malumot lang. Grabe, ang hirap maglakad. Tarik ko. Ito matarik to. Itong part na to. Dahil wala masyadong pumupunta dito. Lumot na talagang hagdan dito sa may kanan, no? Ba't may bahay dun? Ito matarik to. Hirap bumaba dito nakamotor. Tama lang din na tayo nagmotor. Tarik ko. Tsaka malumot. Hirap mamaya pababa. Taas na natin. Grabe, tama lang talaga hindi tayo nagmotor. Hirap ng pababa dito. Napakatarik ko. Napakadelikado na ito. Sobrang napakadulas. Ito rin, tarik pa na ito. Pader na siya. Ito matarik din. Yung siko. Tapos masukal na rin dito sa taas. Dahil wala masyadong pumupunta. Ay, konti na lang. Ayun na yung dulo. Dulong sementadong parte. Tapos may ahon pa na lupa. Taas na natin. Lapit na. Mga 50 meters. Talahib sa taas. Puro na ng talahib. Maulang kasi. Labi-labi po. Grabe, di na nalinisan dito. Talahib talaga. Sobrang kapal na talahib. Doon na tayo sa bungad. Delicades. Paliparan na lang natin ang drone. Para may pagkita ko sa inyo. Yung tawag dito. Yung cruise na napakalaki. Ayun, so kakatapos lang natin libutin at pasyalan itong mga tourist destination dito sa Paikot sa may bayan ng Bamban Tarlac. So pauwi na rin tayo ng bahay at dito ko na din tatapusin tong video na to. Sana kung nag-enjoy kayo sa ating episode ngayong araw, maaari ba akong humingi ng like, comment at subscribe naman sa inyo mga kabadayan para tuloy-tuloy ang pag-grow ng ating YouTube channel at para marami pa tayong mapuntahan ng mga magagandang lugar dito sa ating bansa. So kita-kits tayo sa susunod na episode. So hanggang sa muli, ride safe mga kabadayan.